morning everyone, this is Don Mar TV. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol kay Congressman Marcoleta sa ABS-CBN Hearing Part 5. Pinag-uusapan ni Marcoleta ang tungkol sa PDR ng ABS-CBN. Maaring ito'y nagkaproblema sa kanila ng ABS-CBN, kaya pakinggan natin ang mga pahayag ni Congressman Marcoleta. Panoorin po natin ang video and don't forget to subscribe to my channel, Don Mar TV. Yung pong unang test, walang problema ron. Yung situs of control. Napakasimple nun. Titingnan po natin yung mga shares of stocks. Iisa-isayin po natin. Walang problema, puro Pilipino, Mr. Chair. Walang sasabit doon sa 100% Pilipino. Ano po yung pangalawang test na itinuro sa atin ng Korte Suprema? Nickel versus Redmond. Hindi po nyo kabisado? Ito po yung grandfather rule. Gagamitin po natin yung grandfather rule kapag merong agam-agam. Pag merong pagdududa, kinakailangang makita sino talaga ang may-ari. Ito po yung konsepto ng beneficial ownership. Tama po ba? Ito po kasi ang pinaka-gist ng ating pinag-uusapan ngayon. Wala pong pagtatalo, ABS-CBN is a mass media company. At sa ating saligang batas, talagang mahigpit ang kautusan, 100%. Alam po ninyo, ngayon po kasi modernong panahon, modern technology, inaamin naman po natin na lumaganap ang maraming mga financial instruments. PDRs, I would admit, are innovative, creative financial instruments, kagaya po ng inyong unang pangungusap kanina, that probably suit the desires and needs, the peculiar needs of several investors. Ang nagiging problema po, kasi ganito, nung ang ating saligang batas ay na-ratify, 1978 pa po yun eh. Wala pa pong masyadong PDRs, hindi pa pong masyadong kilala. It's too far away from our time. Kayo nga po ang nagsabi kanina na kayo po ang nagpauso nito eh. Hindi po dahil sa creative ito or very innovative, hindi na kailangan nating suriin. Kasi nga mahigpit po yung tuntunin ng saligang batas. Kinakailangan merong pamantayan kung talagang ito ay hindi nakaka-circumvent ng saligang batas. Ang PDR po sa kanyang unang tingin, walang masama doon. Lalong-lalo na po doon sa mga korporasyon na hindi naman hinihingi yung 100%. Meron po kasing korporasyon, attorney, 60-40. So, meron tayong allowance sa mga banyaga, 40%. Sa advertising naman, 70%. Ganun po eh. Wala siguro, medyo may kaluwagan po siguro kung gagamitin yung PDRs doon kasi meron namang allowance talaga sa banyaga. Kaya lang ito, nagkataon po. Ito lamang po ang provision ng saligang batas na nagtatakda na 100% dapat. Ang Kongreso po ay maingat din naman dito. So, ano po yung beneficial ownership? Nagkaroon po kasi ng pagkakataon na ma-define po yung kung ano ibig sabihin ng beneficial ownership. Nakatara po sa Section 3.12, 2015 IRR of the Securities Regulation Code, Republic Act 8799. Babasahin ko po, Mr. Chair. Beneficial owner or beneficial ownership means any person who directly or indirectly, through any contract, arrangement, undertaking, relationship, or otherwise, has or shares voting power, which includes the power to vote or direct the voting of such security, or direct the disposition of such security. Hindi po totoo yung mga pahayag na wala sa kanya yung karapatang bumoto ay nawawala na siya ng kapangyarihan.
ang beneficial owner po, nakapag-didirect siya, nakapag-i-influence siya kung paano iboto yung underlying share. Ito po ay nasa batas. Ngayon po, ang sabi natin kanina, hindi naman namin binibigyan ng karapatang bumoto. Kaya po ang tanong ko kanina kay Attorney Bautista, yun lamang po bang karapatang bumoto ang kumukontrol? Hindi po. Hindi po. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Halimbawa po yung PDRs natin. Hindi ngayon, meron kayo halimbawang gagawin na isang fundamental decision. Mangangailangan po kayo ng, under the Corporation Code, mangangailangan kayo ng at least 2/3 ng outstanding stocks ng ABS-CBN. Kung nagkataon po yung mga PDR sa halimbawa, bigla ngayong nag-exercise ng right to dispose yung may-ari nito. Pero wala namang gustong bumili. Nangyayari po yan. Madidelay po ngayon yan. What will happen to the fundamental decision that should be undertaken by the corporation? Mababalam po yun. Sa makatwid po, hindi lamang yung bumoto siya, pati yung hindi niya pagboto, na-delay po yung hakbang na gagawin ng corporation. Ang dami po, binanggit po ninyo yung Roy case. Sinabi po doon. Alam naman niyo yun, binasa na rin niyo siguro kahit pagbalik-balik ta rin natin yun eh. Hindi lamang po yung may-ari ng voting power ang makapag-i-impluensya at makapag-control. Ano pong sabi doon? There are corporate control enhancing mechanisms. Tawagin nga po nila yan, proportionality limiting measures. Nandyan po sa batas yun. Ang isang example po ng corporate control enhancing mechanism, ito nga po yung PDRs. Paano po? Ito, aaminin niyo po siguro. Meron po kayong ganito po, para malaman ng mga kababayan natin. Ang 20 may-ari, malalaking stockholders na may-ari ng ABS-CBN Corporation, Lopez Incorporated. At saka yung PCD Company Nominee. Tama po ba yun? Ito po kasi ay dokumentong ibinigay nyo sa Secretariat ng komite na gumagabay sa atin ngayon. Tama po ba yun? There are 2 major stockholders. ABS-CBN, please answer. Hindi po pwede yung tatango lang po. Please answer po. Tama po yan. Tama po. Ang Lopez Incorporated, siya rin po ang may-ari ng ABS-CBN Holdings Corporation. Tama po ba? Lopez Inc. owns 60% of ABS Holdings Corporation. Ulitin po ninyo. Lopez Inc. owns 60% of ABS Holdings Corporation. Yung Lopez Inc. ano po? Yung 10% naman po, yung pag-aari ni Mr. Gabby Lopez, tama po? Siya po ang treasurer at member of the board. Opo, tama po yan. 30%, hawak po ni Ginoong Oscar Lopez, Manuel Lopez, at saka Salvador Tirona. That's correct, sir. Okay. Sa makatwid po, ang majority ownership ay nasa Lopez Incorporated ng ABS-CBN Holdings Corporation. Nagkataon po, sila pa rin ang may-ari ng ABS-CBN Corporation. Tama po ba? That's correct. Okay. Isa po sa malaking may-ari ay yung PCD Company Nominee. Pero doon po, sa ibinigay po ninyong mga dokumento sa aming secretariat, nakalagay lamang PCD Company Nominee. Pagkatapos, ang nakikita namin, majority Pilipino. Ay, ibig sabihin pa lang, doon pa lang, inaamin nyo na merong kasangkot na hindi Pilipino kasi majority Pilipino lang. Tingnan po ninyo yung dokumento. Dapat siguro nilagay nyo doon, majority foreigner. Bakit po? Kung titingnan po natin yung mga inisyo ninyong mga PDRs, sinabi na po kanina ni DS
Hernandez kanina, ang top notcher po foreign 198 million PDRs, representing about 61%. Ang susunod po, dalawa po kasi yung PCD company nominee, kaya po, yung pong dokumento ninyo nakalilito Isa pong PCD company nominee, foreign. Ito po ang kanyang representation, 61%. Yung pong PCD company, Pilipino, 36%. Paano po? Siguro po itanong ko sa inyo, sino po yung security agent holding the pledge of shares to secure the delivery upon exercise of the PDR hold? Sino po ba yung security agent ng mga PDRs na foreign? Yung Philippine Deposit Trust Corporation. Yun. Kung gagamitin po natin yung halimbawa, siya po yung inutusan na bumili ng loto. Kasi siya po yung may hawak nun Tama po ba? Tama po, di ba? Nominee lang po siya Ang principal po yung may-ari ng PDRs. Tama po. Okay, kayo naman napakasimple naman po ng... Ulitin ko po, dalawa po yung PCD company nominee. Isang foreign, isang Pilipino. Doon po sa mga dokumentong pinadala nyo sa amin, isa po siya sa umahawak na pagmemay-ari ng ABS-CBN Corporation. Ito po yung broadcasting. Sino po yung agent? Ang sabi nyo, Philippine Central Depository. So, siya po yung nominee. Kagaya po ng paghalimbawa kanina, para po maintindihan ng ating mga kababayan, siya po yung bumili ng ticket ng loto. Pero po yung holder, ang sabi niya, ito po yung number, ito yung number na itataya mo, 1, 2, 3, 4, 5. Ang merong control po noon, yung may hawak ng holder ng PDR. Sa makatwid, kahit siya po'y PDR holder lang, makapagdidikta po siya doon sa PCD nominee, nagkataon pong hawak po ng Philippine Central Depository. Ito pong mga tanong na ito, napakasimple naman po Nagbibigay po kasi ng agam-agam, babalik na naman po ako sa issue, talaga bang nagagamit ba natin ang PDRs para lusutan natin ang saligang batas? Sa totoo po, yung mga testimonya po ng Securities and Exchange Commission, kaya po yung pauna kong tanong kanina, attorney, hindi ba parang mga conclusion of facts lang yan? Ang tanging makapagsasabi lang kasi, kung sino talagang nagsasabi ng totoo, katapus-tapusan, ang Korte Suprema. Kami po dito, inihahayag lang namin, ang pangamba namin, baka nagagamit po ninyo para i-circumvent ang Constitution. Ang totoo po nito, kung susuriin po natin yung PDR instrument na binigay nyo sa amin, andito po, nagbigay kayo Ito po. Yung kopya ko pa nga po, sabi ko sa inyo, napakalabo, pero pinagdagan ko pong basahin. Ano po ang magdidikta kung may control ang PDRs? Yung pong binigay ninyong karapatan na nandito sa instrument. Alam po ninyo kung ilan ang binigay ninyong karapatan sa may hawak ng instrument? Napakarami po, alam po ninyo ito. Number 1, the right to delivery. Ano po bang ibig sabihin ng the right to delivery, attorney? Kung mamarapatin niyo po, pwede po ba akong sumagot? Opo, kung sino mo pong gustong sumagot sa inyo. Yung right to delivery po, ang ibig pong sabihin nun, kung ayaw niyo na pong hawakan ng PDR at kayo ay Pilipino, pwede pong ilipat sa inyo yung shares ng ABS-CBN Broadcasting Company. Kasi kasama po yun ng mga binili nyo. Meron po kayong deposit kung gusto nyong i-exercise kasi hindi naman po kayo pwedeng pilitin na maghawak ng PDRs hanggang sa huli. Kung gusto nyo hong i-convert yun into shares, then i-deliver po sa inyo yung ABS-CBN common shares. Dalawang bagay po kasi yun, attorney. Kung Pilipino po, kaya niyang hawakan.
Kung Opo. hindi po siya Pilipino, hindi nyo ibibigay sa kanya sapagkat isa sa kondisyon ng PDR. Tama po yun. Pero Kaya ang po- hindi po ninyo niliwanag, yun pong foreign holder, meron siyang karapatan na mag-designate ng Filipino person. Tama po? Wala pong ganun sa aming PDR instrument. Kung siya po ay banyaga, ang kanya pong right is ipabenta yung shares para ang matatanggap lang niya ay yung proceeds ng shares. Cash po ang kanyang matatanggap. At kung pwede pong sumagot dun sa una niyong tanong, Sandali po, sandali po. yeah, dalawa po yung listahan ng mga na sinubmit. Sandali po. Ang sabi po ninyo, wala po sa instrument ninyo na kapag ka foreigner ay hindi siya makapag-a-appoint ng isang Filipino person na maging nominee niya? Wala po. pong ganun. Wala pong Kung ganun. sakali pong maipakita ko sa inyo na nasa inyo pong instrument, kung sakali lamang po. Sige po. So anong masasabi nyo sa pahayag ni Congressman Marcoleta? Totoo bang nagka-problema ang PDR ng ABS-CBN? Mag-comment down below. And don't forget to subscribe to my channel, Don Mar TV. Hanggang sa muli, see you in the next video and have a great day everyone.